Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti, sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Sa lalawigan ng Occidental Mindoro, nakikita ang sipag, tiyaga at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Sa bawat daan na ating dinaraanan, sa bawat paaralang nagbibigay kaalaman, sa bawat serbisyong hatid ng pamahalaan, may isang mahalagang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng ito, ang buwis. Ang Provincial Treasurer Office ng Occidental Mindoro ang nangunguna sa pangangalap, pag-iingat at wastong paggamit ng pondo ng lalawigan. Tinitiyak namin na ang bawat pisong inyong ibinabayad ay nagiging ganap na serbisyo para sa mamamayan. Ang buwis ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng lokal na pamahalaan. Dito nagmumula ang pondo para sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kalsada at infrastruktura, serbisyong panlipunan. Ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang obligasyon. Ito ay para sa kaunlaran ng buong lalawigan. Buwis sa lupa, bahay at gusali. Buwis mula sa pagkuha ng likas na yaman tulad ng buhangin at graba. Para sa mga negosyong may kinalaman sa printing at publishing. Para sa mga negosyong may prangkisa gaya ng utilities. Para sa mga lisensyadong profesional. Para sa mga entertainment activities, para sa mga sasakyang ginagamit sa negosyo, kasama ang permits, clearances at iba pang bayarin. Ang buwis ay hindi lang nananatili sa isang tanggapan. Ito ay ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat. Real Property Tax Distribution. Ang nakolektang buwis ay mahahati 35% para sa probinsya, 40% sa municipality at 25% naman sa barangay. Sand and Gravel Tax Distribution, 30% province, 30% municipality, 40% barangay. Amusement Tax, 50% province, 50% municipality. Ibig sabihin, ang buwis na inyong ibinabayad ay direktang napupunta sa inyong komunidad. Mula barangay hanggang lalawigan. Ginagamit ito sa pagpapatayo ng kalsada, suporta sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at social services. Ang bawat buwis na inyong binabayaran ay isang hakbang patungo sa maunlad na Occidental Mindoro. Sa tamang pagbabayad ng buwis, tayo ay nagiging katuwang ng pamahalaan sa pagbabago. Magbayad ng tama, magbayad sa oras, dahil ang buwis mo para sa progresibong Occidental Mindoro. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at
hampas ng ulan. Hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Edgardiano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Edgardiano, tapat na paglilingkod. Sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Governor Edward Tigadian. Naisagawa na ang SGLGB turnover ceremony para sa concreting of pathway ng Sitio Giginto, Barangay Santa Maria, Bayan ng Abra de Ilog. Ang proyektong ito ay may haba na mahigit sa kalahating kilometro na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa pondo ng probinsya. Ang pagkakaloob ng pondo mula sa Provincial Government of Occidental Mindoro sa mga barangay ay bilang tulong at pag-alalay dahil kabilang sa Seal of Good Local Governance for Barangays ng DILG ang mga huwarang barangay. Sa nasabing turnover ceremony, napatunayan ang ganap at tunay na pagtutulungan ng mga mamamayan at ng pamahalaan, kung saan patuloy na dadaloy ang mga suporta, proyekto at programang lubos na makakatulong sa mga mamamayan ng Kanlurang, Mindoro. Kasama ni Governor Edgar Llano sa turnover ceremony, sina Abra de Ilog Vice Mayor Aika Almajo, Provincial Embao Focal Person Angelo Tayo, Punong Barangay Menandro Agito ng Santa Maria, at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan at ng LGU Abra de Ilog. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Hey! Mindoro! Camera up! Let's go! Kasama ng Mindoreñong vloggers! Alon ng dagat sa tuktok ng bundok, ganda ng Occidental ating isinusulong. Bawat kwento may liwanag na hatid, sa bawat barangay pag-asa'y sumisibulagan. Hindi lang content, kundi inspirasyon. Bawat upload may puso't may aksyon. Sa likod ng lens may leader na tunay. Gobel kasama sa bawat tagumpay. Sa panpangon sa magabot ng pangarap, sa pag-asenso na sabay-sabay ang habang. Kasama sa saya, kasama sa laban, kasama sa gawa, hindi lang sa larawan. Mas gaganahan pa. Happy anniversary, ganadong lalawigan. Maligayang pagdiriwang po ng 1 taong anibersaryo para sa ating radio program ng Ganadong Lalawigan. Siyempre sa pangunguna ng ating mahal na Governor Eduardo Tigadian, sa patnubay ng PIO headed by Sir Jed Manuel at sa technicals, host na sila Papa Ferds and Ma'am Helen. On behalf po ng Provincial Tourism, Culture and the Arts Office, happy 1st anniversary! Mabuhay po kayo! Ganadong lalawigan.
Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Dato. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Lunes, ika-10 na sa buwan ng Agosto. Mula sa pamanang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyong kalipunan ng mga balita. Lalawigang Balita! Sa ating mga balita, umabot na sa 107 residente ng Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado, sa bayan ng Sablayan na ilalim sa preemptive evacuation. Itong araw ng Biyernes bilang pag-iingat sa posibleng pagbaha dulot ng malakas na pagulan na dala ng bagyong Maymay. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction Advancement Council ng Sablayan na pag-ilikas sa pagtulungan ng Coast Guard Substation Sablayan at ang PNP SAF Sablayan. Agad ay nilikas ang mga residente patungo sa itinakdang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang masamang lagay ng panahon. Ay po naman sa MDRRMO, bahagi ng preemptive evacuation, ang maagap ng paglikas sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbaha upang maiwasan anumang insidente at mapanatiling ligtas ang mga residente. Patuloy naman ang pag-ugnay ng mga otoridad sa mga residente at minomonitor ang sitwasyon sa lugar kaugnay ng epekto ng bagyo. Ganadong Lalawigang Balita! Samantala mula naman sa bayan ng Mamburao, umabot naman sa 3 pamilya o kabuang 13 individual mula sa Sitio Aroma, Barangay Tayamaan at Barangay 2 sa bayan ng Mamburao ang lumikas at kasalukuyang nananatili sa Pagcor Socio-Civil o Civic Center. Bati po naman sa update. Isnagawa ang paglikas bilang bagay ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan dahil mga residente na apektuhan ng panalasa ng bagyong Maymay. Samantala, patuloy naman nakatutok ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa panguna ni Governor Eduardo Bigadjano, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office sa panguna naman ni Ms. Rosalina Lamoca. Kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagtugon sa pangailangan ng mga residenteng lumikas. Samantala, patuloy din ang koordinasyon ng iba't ibang sangay ng pamahalang panlalawigan upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Gayon din ang agarang paghatid ng kinakailangang tulong at serbisyo
sa mga naapektuhang lugar. Ganadong lalawigang balita. Sa iba pang mga balita, matagumpay na may nasagawa kamakailan ng orientation of junior officials para sa mga bataang nagnanais na maglingkod sa bayan sa pamagitan ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pangpamalaan. Nilahukan ng mga kabataan mula sa lalawigan ng Occidental Mindoro ang nasang aktibidad na dinaos sa Divine Word College of San Jose dito sa bayan ng San Jose. Samantala, personal namang dumalo sina Governor Eduardo Bigadiano at Vice Governor Diana Pigo Tayag na nagkarob ng kanilang mga mensahe para sa mga future leaders ng lalawigan. Bilang isa sa mga guest speaker, binahagi naman ng Provincial Youth and Development Officer 4 Rexel Toscano ang tungkulin ng appointive at elective officials sa local government. Kasama rin sa mga naging guest speaker na nagbahagi ng kanilang kaalaman na Attorney Julius Glenn Espejo, board member ng Sangguniang Panlalawigan, at Attorney Marilisa Villarosa Calao, partner public policy lead ng Calao Prasad and Filenia Law Firm. Gayon din nakaisa sa makabuluhang aktibidad si SP board member Aina Batigados. Ang nasa aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026 na may temang The Youth Bench, Building Integrity, Vision and Action in Local Leadership. Ganadong lalawigang balita. Samantala, alinsunod naman sa Memorandum Circular No. 123 mula po sa tanggapan ng Pangulo, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan ng Occidental Mindoro ngayong araw na ito, August 10, dahil po naman sa inaasahang patuloy na malakas na pagulan tulot ng southwest monsoon o habagat. Kasama po naman ang Occidental Mindoro sa mga lalawigang sakop ng naturang direktiba. Samantala, alternatibang paraan ng pag-aaral ang papatupad sa mga pampubliko at pribadong paralan sa lahat ng antas. Sa mga ahensya na ngasiwa sa pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness and response, at iba pang mahalagang serbisyo ay magpapatuloy sa kanilang operasyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng kinakailangang serbisyo sa publiko. Pinapalalahan naman ang lahat ng manatiling alerto, sumubaybay sa mga opisyal na abiso at unahin ang kaligtasan ngayong patuloy ang pag-ulan. Ganadong lalawigang balita. Tuloy-tuloy po tayo sa detalye pa rin ng ating mga balita. Buong ganap naman na namahagi ng mainit, masustansya at dekalidad na lugaw ang Mobile Kusina Team. Para sa mahigit 1,000 examinees ng Civil Service Commission, pen and paper test sa Pedro T. Mendiola Senior Memorial National High School noong araw o kahapon, ikasyam ng Agosto taong kasalukuyan. Layunin po naman ang inisyatibong ito may paramdam ang direktang pagkalinga ng pamahalang panlalawigan at magbigay lakas sa ating mga kabayang nagnanais ng mga paglingkod sa pamahalaan. Samantala, naging maayos naman at matagumpay ang pagsusunod sa pagtulungan na rin ng Department of Education, Philippine National Police, BPSO at pamunuan ng PTM-SMNHS. Samantala, sa pamumuno naman ni PDRRMC Chairperson Governor Eduardo Bigadiano at sa gabay ni PDRRMO Department Head Mario D. Molingbayan Jr., patuloy ang ating tanggapan sa paghatid at tapat ng handang serbisyo para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat Mindoreño. Ganadong lalawigang balita. Samantala, sa atin pong panghuling balita, sinimulan ngayong buwan ng Agosto ang pagtanggap ng renewal applications
para po naman sa mga benepisyaryo ng PGO Educational Assistance Program mula sa mga bayan ng Lubang at Look para sa school year 2026-2027. Pinangungunahan ng Provincial Youth and Development Office ang pagtanggap at pagproseso ng mga kinakailangang dokumento ng mga scholar na nais na magpatuloy bilang benepisyaryo ng naturang programa. Layunin po naman ng renewal process na matiyak ang tuloy-tuloy na educational assistance para po naman sa mga kwalipikadong estudyante at makatulong sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral, kabilang ang mga pangunahing pangailangan at school supplies. Sinalin po naman ng pamumuno ni Governor Eduardo Bigadiano, patuloy na binibigyang prioridad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang mga programa na nakatuon sa edukasyon at kapakanan ng kabataan. Samantala sa pagpapatuloy ng PGO Educational Assistance Program, inaasahang mas maraming kabataang Mindoreño ang mabibigyan ng pagkakataong may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga layunin sa buhay. Lalawigang balita. Mga kaibigan, sa inyo po ang ating mga balita ngayong Lunes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. Magbabalik ang ating paradong tunang Ganadong Lalawigan. Iiwan sa iisang mithiin ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa MAPSA area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Kami po ay sobrang nagpapasalamat po sa Provincial Governor's Office through the initiative of our Governor, Eduardo Gadiano. Dahil napakalaking tulong po nitong project po namin from SGLG Fund, ang drainage canal po. Katulungan po ito sa mga residente ng Poblasyon 2 dahil ito po ay magiging ligtas po sila sa panahon ng ulan o kalamidad, lalo't ang pagbaha po, talagang bumabaha po dito sa lugar na ito. Mahalaga na yung community yung nagdidesisyon kung saan nyo ilalagay yung pondo. Anong proyekto yung dapat gawin. Kasi poverty reduction din po siya. Pagka yung pangunahing problema ng barangay, doon nyo inilagay yung pondo at nagawa, nabawasan po natin yung kahirapan ng lugar. Yun po yung purpose. Yung sa SDLG naman po ay, alam po ninyo po yan yung silyo po ng matino, mahusay at maasahang pamamahala. Magandang araw po sa inyong lahat.
Ngayong araw po na ito ay nagkaroon ng turnover ceremony ang ating project na Release Canal. Nagkakahalaga po ng 1 million. Ito po ay galing para sa SGLG award po ng ating Barangay Poblasyon 2. Kaya sa ating bumbutihing Gobernador Eduardo Gadiano, maraming salamat po sa inyo at pagpalain na po sana kayo ng ating may kapal. Ganadong lalawigan. Taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang programa ng Ganadong Lalawigan. Sa bawat kwento, impormasyon at tawanan na ating pinagsasaluhan, lalo na tayong naging mas malapit pa sa komunidad. Salamat din po sa patuloy ninyong pagsisilbi ng totoong balita, kapaki-pakinabang na impormasyon at programang nagbibigay inspirasyon. Sa isang taon ng malasakit, serbisyo at pagkakaisa ang ipinagdiriwang natin ngayong araw. Sa direktang hatid ng balita hanggang sa mga kwentong nagbibigay pag-asa, naging tulay ang programa ninyo sa pagitan ng istasyon at ng komunidad. Salamat sa mga tagapakinig na naging katuwang sa paghubog ng programa. Salamat din po sa mga host na nagsisipagtrabaho ng may puso. Sama-sama po nating itaguyod ang programa ng Ganadong Lalawigan bilang tinig ng bayan. Happy anniversary! Ganadong lalawigan. Happy anniversary. Ganadong lalawigan. Isang taon na tayo naglilingkod kasama tuwing katanghayan ng ating programang Ganadong Lalawigan. Kaisa ang ating ganadong gobernador Eduardo Gadiano at mga puno ng mga departamento sa paghahatid ng mga tama at totoong impormasyon. Happy anniversary. Ganadong lalawigan. Happy anniversary. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. Magandang tanghali. Damayan. Ganado sa Maganda na tanghali ngayon sapagkat kanina nung pagpunta ulit sa ating booth ay mainit na, no? sa bawat araw. Pero kanina gumising ako mga 4:30 talaga, ang lakas ng buhos ng ulan. Sabi ng kasama natin kanina sa PDRRMO, sa Emergency Operations Center, papaganda na ang ating panahon. Magandang umaga muna sa lahat ng ating mga kabayan. Sana hindi tayo naapektuhan ng nakalipas na habagat. Actually, hindi naman talaga tayo nadaanan ng bagyong Luis tsaka itong kasunod ay Maymay, ano? Kundi ito pong habagat na talagang nagpalubog sa maraming lugar sa atin dito, lalo na sa bayan po ng Sablayan. Sablayan talagang catch basin yung catch basin itong
Claudio Salgado, yung Balok-Balok, yung Elvita Sablayan. Kaya taon-taon, di lalo na ngayon, at maraming mga lugar na nasira ng tawag dito ng itong mga flood controls na nasira ng malakas na ragasa ng tubig baha. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Wala po ang ating kasamang si Manang Helen sapagkat may malaga po siya inaasikaso ngayon dyan sa San Jose District Hospital. Ganadong lalawigan, Pero siya po yung nakamonitor naman sa atin, kasama natin ngayon. Gandang buhay, Idol! Magandang umaga rin kay Ricky De La Cruz at kay Lester Holdanero Nidoy. Actually, ngayon pong umagang ito, o tanghaling ito sa ating program, ay mamaya ko nababanggitin yung tungkol sa ating mga giveaways. Kukumustahin muna natin kayo ito nakalipas na mga araw na walang tigil ng pag-ulan at hindi basta-basta ulan. Talagang buhos ang ulan. Kapag nagagawin nga sa may bandang Labangan, mabuti ka mo di sa bandang Labangan sa may NFA bago sumapat ng NFA o dito exactly sa temporary public market ay dating binabaha dyan. Mabuti ngayon hindi binaha hindi binaha. At ang binaha nga lang dyan ay yung kung galing ka sa temporary public market at lalabas ka doon sa kabila, ayun ang baha. Sapagat hindi kinaya yung talagang volume ng tubig. At ang PSWD na sa kanila po yung listahan ng mga naapektuhan na mga kabayan natin, particular yung po mga napunta sa mga evacuation center. Na mga kabayan natin. Maganda rin ginagawa natin mga kabayan na nagkaroon agad ng kusang aalis sa kanilang tahanan, lalo na at nakasubaybay sa ating himpilan at sa mga himpilan ng radyo na kasama natin ngayon dito, na from time to time ay nagbibigay po ng update tungkol sa kalagayan ng ating panahon. Nakikinig po yung ating mga kabayan at talagang susubaybayan yung mga balita na agarang lumilikas sa kanilang mga lugar. Kaya masabi natin na kahit tayo talagang binuhusan ng pagkarami-raming tubig ulan, ay naapektuhan lamang ay yung pong ating mga, of course, yung mga na infrastruktura, lalo na yung flood control projects, at yung lalo tigit, yung pong sa agrikultura. Mamaya ay mayroon po tayo na makapanayam para malaman po natin ito pong mga tawag dito, ito pong mga nasalanta na mga agricultural products natin. Yung pong mga nagtatanong sa atin tungkol po sa biyahe ng barko. Ito po yung kasalukuyang travel advisory. Kung kayo po ipabiyahe pa Maynila o kaya may kamag-anak kayo sa Maynila na sasakay ng barko from Batangas to Abra de Ilog, ito po yung biyahe na ngayon pong umagang ito as of alas 10 ng umaga kanina. Ibinababatid po sa lahat ng mga ang pinakahuling ulat po ukol sa operasyon ng mga biyahe ng barko sa rutang Abra de Ilog patong Batangas and vice versa. Ito pong island water na barko ay wala pong biyahe. Nagkansila. Pero inaasahan pong babalik yung kanilang biyahe mamaya pong alas 8:30 ng gabi. Yung pong island water mamaya pong 8:30 ng gabi. Magre-resume yung pong kanilang biyahe. Yung po namang Montenegro Shipping Lines inaasahan po magbabalik. Nagkansela rin ng biyahe. Nagkansela rin. Pero inaasahan po na anumang oras mula ngayon, 11:30 actually, ay babalik ng kanilang biyahe. Ngayon pong tanghaling ito, 11:30. 11:30 na ba? Ngayon, may schedule na ng biyahe ng Montenegro Shipping Lines. Ngayon pong tanghaling ito, 11:30, ay babalik na po yung kanilang biyahe.
Doon po naman sa Orange Navigation Incorporated. Ito, nasakyan ko yung barkong ito eh. Maganda rin yung barko, ano? Tulad ng Montenegro, tulad ng Island Water at itong Orange Navigation Incorporated. Sila po naman ay tuloy-tuloy at normal ang operasyon. Hindi po sila nag-cancel ng biyahe. Ito pong Orange Navigation. Tuloy-tuloy at normal ang operasyon ng kanilang biyahe batay po sa kanilang nakatakdang schedule. Pero mamaya, ngayon pong alas 11, ay balik na po ang Montenegro Shipping Lines sa kanilang schedule ng biyahe at mamaya po namang 8:30, ito po namang Island Water ay babalik na rin po sa kanilang schedule ng biyahe. Para sa buong lalawigan. At mag-iingat po tayong lahat. Mag-iingat po tayong lahat. Yan po ay balitang yan ay had po sa atin ng Serbisyong Ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Halina't sama-sama para sa buong lalawigan. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan. Doon po naman sa mga Batangas, Tukalapan and vice versa at yun po namang biyahe from Kaminawit dito po sa ating Kaminawit Port, ano, na ang biyahe po naman ay papuntang Semirara, papuntang Antique ay may nagkansela rin ang biyahe. Ito po yung itong Port of San Jose na ang biyahe po, sila po ay nagkansela from San Jose to Semirara. Ito po yung MV St. Agustin de Ubon. Yan po yung nagkanseladong biyahe. Sabi nga ang PPA hindi po siya nagkakansela ng trips, ano ho. Kung mag-i-issue man ang Philippine Coast Guard na no sail policy, yung pong biyahe are automatically canceled. Dahil po yung mga barko hindi po pinapayagang lumayag. Kaya yung pong shipping lines ay pwede rin mag-cancel ng biyahe subject doon po sa compliance with the terms of their CPC na in-issue po ng Marina. At ang dahilan nga po rito sa pag-cancel ng biyahe ay yung habagat, southwest monsoon. Kaya yun to pong from San Jose to Semirara, yung buong MV St. Agustin de Ubon at ito ring MV Argo de Oro at MV Bunso Ferry. Ito na po yung biyahe naman sa San Jose to Coron. At doon po naman sa Lubang ay no sail policy. In-issue po ito ng LGU Lubang. Ano ho? Ganon din kung bibiya po ng Puerto Galera na ganyan at Puerto Galera Batangas, may kanselasyon din po ng kanilang biyahe. Alright, at hindi na po natin isa-isahin. Basta mahalaga po sa atin ay from San Jose to Abra de Ilog and vice versa, and also San Jose to Coron or Semirara, Caluya, Antique. Alright, samantala tuloy-tuloy po tayo sa ating paratuntunan. Sabi nga natin kanina ay ito po sanang araw na ito ay atin pong ipapamigay na yung pong ating giveaways na radyo, yung FM radio. Kaya nga lang, masamang panahon kahit po mainit ba ngayon ang panahon sa labas? Umuulan pa rin ngayon. Makulimlim. Ngayon po kasi deklarado ng hindi lamang LGU, hindi lamang ating provincial government, hindi ang nagdeklara, kundi mismong Malacanang. Ang nagdeklara kasama po ang ating lalawigan, Occidental Mindoro. Actually, maraming lalawigan ito maraming lalawigan ang kinansila ang eskwela, ang trabaho, sa pampubliko at pribadong tanggapan, gayon din sa eskwelahan, sa lahat po ng antas ay kinansela dahil po nga sa epekto ng habagat. Maliban pa sa mga lugar na talagang direktang naapektuhan ng bagyong Maymay. Kaya ngayon dito po sa, kung kayo po may transaksyon
ngayong araw na ito sa provincial government, sa ating pamahalang panlalawigan, ay pinapalam po natin na kansilado. Wala pong kansilado yung operasyon ngayon. Walang office. Walang office. Kaya manatili po na kasubaybay dito sa ating himpilan, sa ating palatuntunan para po sa mga karagdagang pang mga balita. Alright, samantala, sabi ni Gina Kahayon Manalo, makulimlim na tanghali po. Ingat po ang lahat. Okay, salamat po and magandang tanghali kay Manang Helen. Congratulations. Baka bukas ituloy natin yung pamimigay natin ng ating giveaway sa radyo. Congratulations kay Pinks. Ayan, Galiano. Ganon din kay Polsky Ramirez, kay Lalibeth Ainza, kay Security Guard Guarin. Paano first name ni Guarin? Si SG Guarin, siya yung hepe ng guards. Bukas makasama rin natin sila, no? At ang isa pa, panlima, ay si Kakuku Vlog. Sila po yung 5 na nanalo ng ating FM radio na may tatak na ganadong lalawigan. Alright, samantala tuloy-tuloy po tayo. Mamaya yung ating panayam sa para malaman po natin yung pong effect ng habagat dito po sa ating agrikultura. Sa pagbabalik po yan ng ating palatuntunang ganadong lalawigan. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Damdam Lotto. Dahil po sa pangunguna ng ating mahal na Gobernador Ed Gadiano, sa lahat po ng suporta sa atin dito sa Barangay Lagnas, lahat ng mga pinagawa dito ni Gob, mga concreting, lahat po ito hanggang Victoria, siya po yung nakasuporta, siya lahat ng nagpagawa. Lahat po, pati doon, lahat ng putol-putol po sa ngayon, tapos na po, putol-putol nating mga kalsada. Lahat po na naiwan na putol-putol, dugtong-dugtong na po ngayon. Kaya kami nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Ed Gadiano. Lalo na yung ating napiktuhan ng Tisoy, yung nagiba nating cover store po, yan nagiba po. Siya pa rin po ang sumuporta na para naipaayos. Ngayon po ay maganda na. Kaya sa ating gobernador, lahat ng mga project namin dito ay talagang tapos na po. Hinihiling po namin na lahat ng resurvey natin after 2027 ay tuloy po na may pagawa natin sa ating mahal na gobernador at kami po ay nagpapasalamat sa kanyang suporta dito sa Barangay Lagnas. Happy anniversary po sa inyong programa. 1 year na po kayo. And sana po sa succeeding years ay tulong-tulong pa rin po tayo. Inaasahan po namin ang inyong suporta. Sa happy anniversary po sa inyong programa. Okay mga kaibigan, tapos nandito nga sa Bahay Kanluran, dito po sa Batangas City, atin pong pipistahin at titingnan itong ating Bahay Kanluran. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakit ng pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. Tingnan natin ha. No, dito ngayon nagluluto ang ating mga bayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, sarap po ng karne. Salamat po kay Gob, mayroon kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahat niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
Alright, balik po tayo sa ating palatuntunan. Alam nyo, sa kabila ng sa kabila po na deklarado ang ating lalawigan, isa yung ating lalawigan sa deklarado ng Malacanang na work from home lahat, pati mga eskwelahan, mga LGUs natin, provincial government, pero yung ating pong pamahalang palalawigan ay patuloy pa rin na nagbibigay po ng ayuda. Actually, ngayon pong oras na ito ay nagkakaroon po ng rice distribution, kaugnay po ng rice distribution program from LGSF, yung pong Local Government Support Fund. At ito'y pinapangunahan po ng ating head ng ating Office of the Provincial Agriculturist na si Engineer Arisa Subiri. Ate Oge, gandang tanghali sa'yo. Okay po, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at nanonood po. No? Ikaw? Dito po, at kay Ate Helen, magandang tanghali na po pala. Opo, kayo ay nagpapatuloy na pamigay dito sa Rice Distribution Program. Opo. Pwede pagliwanag muna, Engineer. Ano ang nakapaloob sa programang ito? Okay po. Base po kasi doon sa ang provincial government po kasi ay nakatanggap ng 77 million pesos mula po sa Office of the President para po doon sa tinatawag nating Rice Distribution Program, Bagong Pilipinas, Bawat Bayan, Makikinabang. So, ito po ay concentrated lamang sa rice distribution. So, sa atin po, ang ginawa po natin, lahat po ng munisipyo, yung 11 munisipyo po ng probinsya, may kanya-kanyang allocation po to ng bigas. Ang naging basis po natin dito ay yung CBMS 2022 na kinuha po natin yung poor at near poor. So based po doon sa datos na yon, ginaba po natin sa municipal government and para po ma-validate ng mga kinauukulan kung doon sa mga list po na nakuha na capture ng ating computer ng system ay meron pa po ba doong uminhawa na ba or still nandun pa rin po siya sa poor or near poor. Kasi sa ngayon po wala ng poorest of the poor na description, kundi poor at near poor na po lamang. So sa ating pong buong probinsya, based po doon sa ating naging proposal, 44,450 po na household or individuals yung ating pong bibigyan sa buong probinsya. So regularly po, yung mga kung mapapansin po ninyo sa ibang probinsya, ang binibigay po nila ay 10 kilos. Kasi base po doon sa program, maximum of 60 kilos ang ibibigay, 10 kilos per distribution. At ito po ay ibibigay every other month o ikadalawang buwan. Na gano'n, ibibigay. Pero sa atin po, ang ginawa po natin ay ginawa natin 15 kilos. Okay. At 3 beses po tayong mamimigay ng bigas. So, yun po yung naging ng programa natin. So, anong ibig sabihin ng... bali po, unang na-launch na natin yan sa Mamburao ng July. And then, ngayon pong August ay nag-start po tayo sa... Rizal, sa bayan po ng Rizal ng August 5 and 6. So yung 7 lang, hindi po tayo natuloy kasi halos kabagyuhan po ng Friday. So ang Rizal po natin, nagsimula tayo ng August 5. May 7 barangay po tayong pinagsilbihan. And Santo Niño, Salvacion, San Pedro, Rumbang, Adela, Malawaan, at saka, ano po ba? May nakalimutan ba ako? Salvacion, Rumbang, Adela, Malawaan, Santo Niño, Magsikap, at saka, ito San Pedro. Ayan. So yun po. So nasa San Pedro kayo ngayon? Dahil hindi po lahat nakakuha noong August 5, so ngayon po nag-set po tayo today. Nandito po kami sa munisipyo ng Rizal. Nandito din po si Mayor Pablo na nag-o-office siya sa ngayon dyan sa taas. Para po ipamigay yung mga hindi pa nakuha na bigas. So sana po pakisuyo Tito Ferds
pakipanawagan naman po doon sa mga nabanggit pong barangay na kung maaari sana ay hanggang alas 4 po nandito kami sa munisipyo. Pakisuyo po lamang na yung mga naibigay po namin na list sa mga barangay ay makuha po nila yung bigas nila ngayon. So pupunta sila dyan sa munisipyo? Yes po, opo. Okay, hanggang alas 4 ng hapon. Bukas naman po, dahil yung Pitogo ay noong August 6, merong mga natitirang kaunti pa ho na mahigit 100. Bukas naman po pupunta doon ang ating mga kasamaan sa OPA para po maibigay. So pwede po nilang kunin bukas sa umaga, 8 hanggang 11, hanggang maaari hanggang 11 lang po, no? Para po yung tanghali ay babalik na po yung ating mga kasama sa ating opisina. So yung yung OPA mismo ang pupunta ron? Yung OPA mismo ang pupunta sa Pitogo? Opo, yung bukas po sa Pitogo, yung Limlim, Pitogo, Limlim at Aguas, doon po siya sa batch ng Pitogo. Okay. So, kasama po namin sa implementation ang PSWDO, yung ating kasama na pinamumunuan po ni Ma'am Sally. Sila po yung kasama natin na last week. And then, sila yung kasama po namin na sa buong distribution po natin. So ito yung ibinabase doon sa talaan sa CBMS. Opo. Kaya kung may pupunta sa inyong tahanan at magtatanong tungkol sa inyong mga kung ilan sa pamilya nyo, huwag yung pagtataguan. Mahalaga ito. Yan yung problema. Kaya ngayon po ay marami naghahabol kasi bakit wala sa listahan. Kasi nga po nung panahon na dapat ay nung may kumakatok at nagpabalik-balik sa ng tahanan ay ayaw naman po nilang i-entertain. So dito po sa program yung mga 4-piece member, yung mga ano po ng DSWD, yung lift, uplift, at saka po yung ibang programa pa po ni DSWD na may kahalos kapareho po ng bigayan ng bigas ay tinatanggal na po natin sa pinapaalis po natin sa ating katuwang sa munisipyo at sa barangay. Ayun, itong rice distribution program ay iikot ito sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Yes po. Hinihintay lang po natin yung final, medyo nadidelay lang po tayo, hinihintay lang natin yung final list ng bawat po munisipyo kasi nga po gawa ng yung validation nila sa mga 4-piece. At saka po yung kasi syempre po, ang mga munisipyo, meron din po silang natanggap na 5 million na same program din po for rice distribution. Kaya po nakina-counter check nila kung doon sa listahan nila at merong napaloob na nasa listahan po natin. Ayun, para hindi madoble. Yes po, para hindi po magdoble. May mga scheduling na kayong ginawa pa sa iba't ibang mga bayan? Wala pa ho actually kasi waiting po kami sa ibang list and then counter-checking po ulit. May mga nakasubmit na rin naman po ang ating mga kasama sa local government unit pero may kina-counter-check po natin kasi yung mga double entries, 4-piece members, yung mga gano'n po kaya po na ibabalik po natin sa kanila. Okay, in general, dadako tayo rito sa habagat na talagang nagkaroon ng malaking epekto lalo na sa agrikultura. Kumusta yung ating agrikultura dito sa pagbayo ng habagat sa ating lalawigan? Okay po, so dahil magkakasunod po yung bagyo at saka po ini-enhance itong ating ng habagat. Kung kaya po meron na po tayong mga damages na masasabi na rin po natin malaki. Actually po, ang pinakamalaki nating damage ay sa rice na meron po tayong 4,355,936.50 pesos. At sa high value naman po, at yun ho ay may apektadong farmer na 167. Okay. Sa high value naman po, maliit pa lang, isa pa lamang yung naapektuhan natin, merong halaga po ng nasira na 1,500. Most likely po mga gulay ito itong tanim. So sa corn naman po, meron ng 4 na farmer na apektado, 10 hektarya at ito yung nagkakahalaga ng 555,337.6. So sa kabuuan, ang ating hong damage or loss na po natin ay 4,912,774.10 cents.
And lalaki pa ito. Lahat na po yan. Ang mga may report po tayo ng damages, initial lang po yan hindi pa final. Initial pa lang. Meron po tayo ang Magsaysay, ang Sablayan, Mamburao, Abra de Ilog, Look, at Lubang. Yan pa lang po yung mga may initial report po natin ng damages. Opo, at usually dyan naman talaga nanggagaling ating mga pananim, yung ating mga rice, mga bigas. Yes po, kasi ang isang malaki po ang isang malaking damage po natin ay nasa bayan ng Mamburao. Sa palay po. Opo. May halagang mahigit 3 milyon na po yung nasisira sa mga magsasaka po natin sa Mamburao. Mamburao pa lang yun. So halos lahat ay puro galing Mamburao yung rice natin? Hindi naman po, kaya lamang po ay ito yung initial report as per po ng ating LGU. Most likely po ang mga parte ng sablayan ay hindi pa nakakaikot ang ating mga kasamahan na extension worker. Kaya po medyo mabagal po yung report. At saka isa pa ho, hindi sila makapag-bato ng report kasi ho ay walang kuryente sa mga lugar po na ganoon. Kaya po nahihirapan po sila magbato ng report. At kapag walang kuryente, asahan. Kapag walang... official po to. Okay. Kasi ito ay nasa dreams natin, no, yung disaster risk and yung system po, no, risk reduction system. Yung dreams. Yung dreams. Yan. Pero inaasahan natin na itong 4.9 na total loss ay madadagdagan pa ito. Yes po. Kasi mapapansin po natin, lalo na sa parteng sablayan, yung bandang baba po natin ng Clipdick, yung parte ho ng Claudio Salgado, bandang Paetan, at saka yung mga ng Victoria, yan po yung kadalasan pong mataas ang damage natin pagkagantong tumataas po ang ilog. Lalo na may mga report po tayo na medyo nasisira na po yung doon, yung dike, kaya most likely tataas po ang ating damage. May report po ba, engineer, tungkol po sa livestock? May report na tayo? Sa livestock po, wala po kaming natatanggap. Okay. Sa hanay po ng ating mga fisher fox natin, mayroon na? Wala pa rin po. Wala pa kung yung mga pinamomonitor po natin yung mga fish pond na overflow, pero wala pa naman kung palagay ko hindi naman gano'n na, kasi kung papansinin po sa banda dito sa atin, sa bandang Samarica po kasi di ba yung ating mga mostly fish pond, hindi naman bumaha ng gano'ng katindi katulad po ng mga nakaraan na gano'ng kataas po yung gano'ng kataas yung baha. Kaya most likely po hindi pa nag-overflow talaga yung ating mga fish pond. So ito pong total loss natin sa kabuuan, ulitin po natin, ay umabot po sa 4,912,774 pesos. Yes po. Okay. At ang pinakamalaki rito na nasira sa hanay pananim ng palay ay from Mamburao. From Mamburao po. Sa palay po ang malaking damage po natin. Yes, sa Mamburao. Sa Mamburao po ngayon. Opo. Dito po sa bayan po. Initial po yan. Opo, sa San Jose, yung pong initial report na loss ng ating mga farmers sa rice, ay kamusta po ito? Tingin ko po ay hindi mo masyadong nasiraan ng San Jose kasi umikot ho ako kahapon. Na sumaglito ako sa may parting Batasan. Wala naman. Wala akong nakita sa may bandang yung mga gilid-gilid ho ng ilog. Palagay ko po ay hindi ho ganun katindi, parang hindi ho na damage po talaga. So wala pa pong naibibigay na report si San Jose. Palagay ko po kasi dahil maraming nauna nang nakatanim, kaya po yung ganong kaunting pagbabad ng mga palay po sa tubigan ay hindi mo highly affected. Opo, dito po bakit po pinakamalaki, mahigit 3M ang nasirang palay sa Mamburao? Honestly kasi wala ho ako doon. Okay. Ito po'y gawa ng mga ilog po na umapaw sa kanila at kaya po at maaari
maaaring mga bata pa yung mga tanim at ito po ay medyo matagal na nasa-merge. Kaya po sa ganoon. Okay. Okay, Engineer, maraming salamat. Alam ko, busy ka ngayon dyan dahil sa rice distribution. Maraming salamat, Engineer, at ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo. Ingat po din po kayo. Maraming salamat. Salamat. Halina't sama-sama para sa buong lalawigan. Serbisyong gana. Alright, si Engineer Alrisa Subiring, ating pong provincial agriculturist. Isipin nyo, kahit na ngayon ay deklarado na work from home, ay talaga nandiyan pa rin sila para ipagpatuloy ito pong programa ng ating provincial government and programa ng national government tungkol po sa rice distribution program ay nandiyan po sa ituloy-tuloy. Kasi nung pong dapat nung A5 ay mayroon silang distribution, kaya lang alam natin yun nangyari sa panahon ngayon. Ano? Kaya yung pong mga tinatawagan na India Arisa kanina na na-schedule na ating mga kabayan na dapat ay mabigyan ng bigas ay kayo po hihintayin hanggang alas 4 mamaya. Diyan po sa may munisipyo sa bayan ng Rizal, diyan po sa Sudlon, Rizal. Ano? Kaya ang laki na agad, isipin nyo ha. Itong nawala, itong total loss at inaasahang lalaki pa ito. Tataas pa ito kasi ito yung initial report pa lamang ng mga na-damage. Mga pananim, kasama na po dyan yung sa corn, yung sa vegetable, ay inabot po ng kulang-kulang 5 milyon. 4,912,774 pesos na kung tutuusin sana, kung ito'y hindi tinamaan ng habagat dahil nga po sa bagyong si Luis at si Maymay, ito pong halagang ito ang pupunta sana sa bulsa ng ating mga magsasaka. Ito sana, ang perang ito, ang iikot sana sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. At ito pong 4.9 million ay sabi nga, ito'y lalaki pa, tataas pa, sabagat ito'y initial report pa lamang mula sa mga tanggapan ng mga municipal agriculturists ng bawat lalawigan. Na kung saan ito ay kinoconsolidate ng OPA, ng Office of the Provincial Agriculturist, mula po sa 11 bayan at doon po nila pagsasama-samahin at kanilang susumahin kung ilan na ba ang nasira sa buong lalawigan. Sa bayan ng San Jose, si Rizal, Calintaan, hanggang po sa Lubang, hanggang sa Paluan, hanggang sa Abadiilog, Paluan, Lubang Look. Lahat po dyan ng kanilang mga MA, mga municipal agriculturists, ay magre-report sa OPA para consolidate yung po mga na-damage. Hanggang ngayon, wala pang report. Sana wag naman na mga nag-epekto rin sa livestock, yung ating mga alagang hayop. Mga baboy, baka, kalabaw, mga kambing, mga manok. Wala pa. Ganon din sa hanay po ng ating mga fisher folks. Sa ating mga mangisda, so far ay wala pa rin. Sana naman hindi naapektuhan. Sana may walang maapektuhan gaan. Maapektuhan man sana. Sana minimal. At ito sana ng 4.9 million na nasira sa agrikultura. Sana hindi na itong madagdagan. Sana ay huwag nang lumaki. Ito po yung initial pa lamang at marami pang bayan ang hindi nakapag-report. Pero sana sa report na ibibigay nila, kung ma-damage man, sana, sabi nga natin, sana ay maging very minimal na lang. At magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran, mga ngiti walang kapantay. Samantala, magandang tanghali kay Manong Jun Kamandang. Sabi niya, kudos, ganadong lalawigan, padayon. Serbisyong ganado laging garantisado. Anong ibig sabihin ng padayon? Salitang Ilocano ito, Bisaya. Hindi mo alam. Padayon, parang pamilyar sa yung padayon.
Cebuano, Bisaya. Yung padayon. Ay, anong ibig sabihin? Ha? Kaya nga, anong ibig sabihin? Wala nakalagay dyan. Sabi ni Manang Helen, kami Manong Fair Day Team. However then, ang 7 pampublikong ospital ng Occidental Mindoro ay patuloy sa pagsaserbisyo. Tama yan. Kasama ang sa team however, abang ospital natin. Ipagpatuloy, ayun. Kaya ipagpatuloy ang pagsaserbisyong ganado, laging garantisado. Ganado sa kaunlaran. Alam niyo kahit sa kabila ng deklaradong ating lalawigan work from home, may mga opisina talaga na yung mga frontliners, hindi po sila nag-work from home. Alang ang ospital namin mag-work from home, pag o-operahan, sa bahay dadalhin, para doon o-operahan. Kaya mga ospital natin, kudos sa inyo. Padayon! Ayun! Mga ospital natin, of course, yung ating pong mga PDRRMO, tulad natin ngayon dito, pag-akit natin dito ngayon, dami rin tao dito sa Emergency Operations Center na nakaantabay din. Even si Governor Ed. Alam niya, maraming mga kabayan natin ang nasa tahanan at umiiwas, of course, yan pa sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan. Pero alam niyo ba na si nandito noong, kailan ba yun? Biyernes or Sabado, nandito siya. At umaten nga dun sa Divine Word College nung mga kabataan na magisilbing tawag dito, mga lingkod bayan. Ngayon dahil kahapon linggo ay eksaminasyon ng Civil Service Commission sa kanilang Civil Service Eligibility Test. Taon-taon naman, ginagawa ng ating provincial government na mamigay ng mainit, masustansya at masarap na lugaw. Noong nakaraang taon, isa ako sa, ano ba tawag dito? Isa ako sa naging, nakakalimutan ko yung aking, yung term. Nakakalimutan. Isa ako sa umupo. Nakakalimutan yung term sa isang room na kung saan dinaraos ang examination. Nandun din yung kusina ng lalawigan. Nakapila yung mga estudyante at sinasamantala yung init ng lugaw. Abay, miro mag-exam ka. Gaganing utak mo ay parang kay galing pa sa malayong lugar. At hahabol ka sa oras kasi ang eksaminasyon ay may takdang oras na dapat ay dumating ka dyan dahil kung hindi ay sasarahan na. Hindi ka na makakapasok kahit gusto mong pumasok, kahit gusto mong mag-exam, ay hindi po pa sasarahan yan. Ay ngayon nakalalay po dyan ang kusina ng lalawigan. Kaya ako binabangat si Governor dahil nung pong hating gabi ng Sabado, habang nagluluto ng lugaw ang ating PDRRMO para sa palugaw ng ating lalawigan, abay nandun din si Gov, nakabantay, tinitingnan niya yung proseso ng pagluluto. Nandun yung, at yung palang ginagawa sa pagluluto palang lugaw, purong malakit na bigas. Kaya pagkasarap-sarap, pagka kumaan dyan, pwede kang bumalik pa uli. Kaya pag ikay mag-exam, hindi ka nakakabakabahan, hindi na natutulira yung utak mo dahil kumukulo-kulo yung tiyan dahil gutom. Abay, hindi nangyayari sapagat nauuna pa sa mga estudyante. Nauuna pa yung pong kusina ng lalawigan na nakaabang na, naka-ready na yung mga baso na pinaglalagyan ng mainit at masarap na lugaw. Pagka naubos mo isa, pwede ka pang bumalik. Ganyan po ang ating provincial government. Samantala, sabi ni Carmela Mendoza Mateo, gandang tanghali po Sir Ferdy. Thank you so much po sa load. Natanggap ko na po kahapon. God bless po, ganadong lalawigan. From Carmela Mendoza Mateo ng poblasyon sa Blayan. Salamat din kay Manang Helen.
At alam ko natanggap na rin ng mga winners natin last week yung pong mga load, yung load ay natanggap na. At bukas, yung pong mga radyo ay bukas po naman natin ito ipapamigay. Alright, tayo po'y paalam na muna. Sa ngalan po natin nakasama sa control, si FJ Obra at si Ernest. Sa ngalan po ng ating head ng PIO, si Sir Jed. Sa ngalan ni Manang Helen. Sa ngalan po ng ating gobernador, ating ganadong gobernador, Eduardo Bigadiano. At mula po naman sa PIO Online Radio at ating pong mga radio partners. Ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang tanghali na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.